Si tatay, 2 dekada na nagtrabaho sa Saudi. Nung matapos ng mag-aral sila mama sa kolehiyo, umuwi na siya. Siya yung nagsimula nung gulayan sa likod. Tahimik kaming magpipinsan nung burol niya. Kahit pa mag-iisang taon na rin siyang bedridden bago siya mamatay. Grade 2 ako noon pati si Marisol. Kaso pang umaga ako, siya pang hapon. Pagdating ko, siya namang pag-alis niya. Naaalala ko pa yun eh. Umiiyak siya, ayaw niyang pumasok. Kahit anong pakiusap ni Kuya Dagul sa kanya, ayaw niya talaga. Nakahawak lang siya ng mahigpit sa kamay ni tatay. Hindi naman perpektong lolo si tatay, lalo na nung mabedridden siya. Lagi nang masungit. Pero mahal na mahal namin siyang mga apo niya. Kaya wapakils kami kahit magsungit siya. Noong oras na yun, nakangiti siya kay Marisol. Pero hindi nagsasalita. Tapos sabi ni Sol, may mga langgam sa tenga ni tatay, pinapagpag niya. Sila mama tapos mama Lope, yung mama ni Marisol. Sabi, wala namang langgam. Kahit ako walang makita. Pero si Kuya Dagul nun mangyak-ngyak. Siya nga nagsabi kay mama Lope na wag nang papasukin si Marisol. Kaya ayun, pero pinatulog siya ng tanghali pati ako. Si Marisol, katabi niya si tatay nun. Ako naman sa kwarto nila Kuya Diggs. Tapos, nagising ako bandang 3:00 ng hapon. Ang lakas ng ulan. Pero hindi dahil doon kaya ako nagising. Nagising ako sa sigawan nila mama. Paglabas ko, ginigising ni Marisol si tatay. Pinapagpag yung mga langgam. May langgam na talaga. Kita ko na rin. Tapos may narinig akong 3 palo. Nanlaki ang mga mata ko. Yung 3 palo, ganun kami tawagin ni tatay. Pag 3 palo, tubig ang ibig sabihin nun. Pag 2, pagkain. Pag 1, wag kaming maingay. Si Kuya Dagul nun, ewan ko kung bakit pero kumuha siya ng tubig. Narinig niya rin ata, out of reflex. Tapos, mas lalong ngumawa sila mama. Tapos maya-maya nakarinig kami ng 1 palo. Wag maingay. Ayun, nagsitigil sila. Ako naman inaya ko si Marisol sa labas. Nakasunod sa amin si Kuya Dagul, umiiyak pa rin. Hindi niya kami sinaway nung sumalampak kami sa lupa. Tapos naglaro ng nanay tatay kahit putik-putik na kami. Wala na si nanay. Tapos wala na rin si tatay. Wala na yung tagapagtanggol naming magpipinsan. Magkakapatid, pagpapaluin kami ng mga mama namin. Wala na yung kahit halos mamatay na kami sa ubo, bibilhan pa rin kami ng ice buko. Tapos, wala na mag-aayos ng treehouse. Maya-maya tinawag ni mama si Kuya Dagul nun. Naiwan lang kami ni Marisol sa labas. Saglit lang, sa silong ng puno ng guyabano, andun si tatay. Siyempre bata pa kami nun eh. Napaka-gullible pa. Tumakbo kami agad kay tatay at yumakap. Tapos dumating si Kuya Butit. Tinanong niya kami, bakit daw yakap namin yung puno? Tapos yung puta, sa puno nga kami nakayakap. Tapos yun, umiyak na kami at sinabi namin sa kanya na nilalanggam na si tatay. Kaya tumakbo siya sa loob ng bahay nila Kuya Diggs. Hanggang sa narinig na lang namin yung ngawa niya. Kung may paboritong apo si tatay, si Kuya Diggs at Kuya Butit at Marisol yun. Paglabas ulit ni Kuya Butit, sisigok-sigok siya at naglakad papunta sa likod. Sumama naman kami ni Marisol sa kanya at nagduyan kami. Tapos biglang tumayo si Kuya Butit, paakyat sa may dike. Kuya kami ng kuya sa kanya. May mga nadaang sasakyan doon pero makipot lang yun. Sa kabila kasi nun yung ilog. Hinila namin siya kasi para siyang nakatulala. Tapos puro tatay ang sinasabi niya. Hanggang sa tinulak niya kami. Sabi ni Marisol, tatawagin niya si Kuya Dagul. Ako pilit ko pa rin pinipigilan si Kuya Butit kahit tinutulak-tulak niya lang ako. Pero mas naging pursigido ako nung bumababa na siya papunta sa ilog. Maliit pa ako nun eh. Kaya nung nasa tubig na siya tapos nasa bewang niya na, ang tangkad nila ni Kuya Dagul, ang nagawa ko na lang is sumigaw.
Naabutan siya ni Kuya Dagul nung nasa leeg na niya yung tubig. Hinila siya, literal na kinaladkad, tapos sinuntok siya. Tapos napaiyak ako nung sumigaw si Marisol ng, "Kuya, si Kuya Diggs!" Napamura si Kuya Dagul nun. Tapos inutusan niya akong yakapin si Kuya Butet na tulala. Kung hindi lang ako takot kay Kuya Dagul, matutulala rin ako eh. Kasi si Kuya Diggs naman yung parang baliw sa kabilang ibayo na nakatingin sa amin habang nakikipagbuno sa malakas na agos ng ilog. Ang sinisigaw niya, tatay. Eh hindi siya ganun katangkad, kaya wala pa man siya sa gitna, halos lumubog na siya. Nung naabutan siya ni Kuya Dagul, rinig ko yung lutong ng sampal. Nung naitabi na siya kay Kuya Butit, niyakap siya ni Marisol. Tapos umiyak si Kuya Diggs. "Kapulay tatay awa." Sabi niya, ang ibig sabihin nun, wala na si tatay no. Doon kami nag-iiyakan na. Doon kami hinahanap ni Ate Nextine. Nakatambay lang kami doon umiiyak kahit madilim na, kahit malamok. Ipon-ipon kaming magpipinsan. Hating gabi na siguro nung sunduin kami ni Papa Art, yung papa nila Kuya Butit. Sa burol ni tatay, 4 na gabi yun, walang puknat na nakikita namin siya. Laging nakatingin. Wala ring puknat yung naririnig namin na palo. Minsan nga, nakakalimutan naming patay na si tatay kasi tumatalima pa rin kami. Kukuha ng tubig, sasandok ng pagkain, tatahimik, o kaya kukunin yung wheelchair niya para madala siya ng banyo. Kahit nga sila mama eh. Kaya iyak ako ng iyak sa papa ko nung dumating siya. Papa's girl kasi ako kaya lahat nasasabi ko sa kanya. Kwento ko lahat yung mga paramdam ni tatay, pati yung tungkol sa palo. Wala na si tatay anak. Kailangan nating tanggapin yun. Ano? Sabi ni papa sa akin. Nandun kami sa may tabi ng kabaong ni tatay. Nakaharap kami sa may jalousie. Kita namin yung refleksyon namin doon kasi clear yung jalousie, hindi smoke. Sa tabi namin, andun nakatayo si tatay. Si papa nun tumingin pa sa gilid namin. Binuhat niya ako tapos itinabi niya ako kay Kuya Diggs at umuwi siya ng bahay. Pagbalik niya, may dala na siyang kurtina. Tinabingan nila ni mama yung mga bintana. Sa araw ng libing, ngawaan kami sa may simbahan. Tapos, may narinig kaming lahat na palo. Ayun, tumahimik kaming lahat kahit sila mama. Tapos picture-picture nung natapos na yung misa. Yung photographer, nakailang lipat tingin sa amin tapos sa lente niya. Tapos, nilapitan pa niya yung tarpaulin ni tatay. Hanggang sa isang tingin pa siya at tumakbo na siya palabas ng simbahan.